Kaugnay nito ay opisyal na nilunsad ang Uplan Biyaheng Ayos Pasko 2025 sa buong rehiyon na layuning matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga babiyahe ngayong holiday season. Ang personal ng Coast Guard District Eastern Visayas kasama ang Coast Guard Auxiliary District Eastern Visayas, Philippine Ports Authority at iba pang partner agencies ay naka-heightened alert ngayon at nakadeploy sa mga ports passenger terminals sa buong Eastern Visayas na nagsimula noong December 20 hanggang sa January 4 taong 2026. Inatasan ang Coast Guard personnel na maging visible sa mga ports at terminals upang matulungan ang mga pasahero. Nagpatupad ang assistance and help desk services, screening procedures, vessel safety inspections at K9 paneling operations. Kasama rito ang monitoring ng mga beachgoer. Nagkaroon ng port inspections upang matiyak din ang compliance, safety at mga security measures. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty! Thank you, Jane Galit Bantayan. Kinumpirma naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na na-turn over na sa mga otoridad at kinaukulang ahensya ng gobyerno ang mga dokumento ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral na may kaugnayan sa budget insertions. Ayon kay Lacson, matagal na niyang inatasan ang kanyang mga tauhan na tipunin at isumite ang lahat ng mga dokumentong kanyang hawak sa Independent Commission for Infrastructure, gayon din sa Office of the Ombudsman at sa Department of Justice. Ito'y galing man kay Undersecretary Cabral at sa iba pang mga resource person na may hawak ng ebidensyang makatutulong sa mga kaso. Gate po ni Lacson, ginagawa na nila ito mula pa noong mag-privilege speech siya hanggang sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga flood control projects. Samantala, hindi pa matiyak ni Lacson kung ang Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ay kapareho o katugma ng kanyang isinumite sa mga otoridad. Gayunman, ikinatutuwaan niya ni Lacson na mayroon ding kumikilos sa Kamara na kagaya ni Leviste upang makatulong sa kaso at malaman ang katotohanan kaugnay ng mga katiwalian. Para kay Lacson, mas mabuting ipaubayan na lamang ang usapin naman sa mga tamang otoridad habang ayaw muna niyang magkomento sa pagkamatay ni Cabral bilang respeto daw sa pagdadalamhati pa ng pamilya ng namayapang opisyal. Balitang Prompty! Samantala, ibinunyag naman ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na maging ang kanyang nanay na si Senador Loren Legarda ay may insertions din sa mga proyekto ng DPWH. Sa panayam sa DZRH News, sinabi ni Leviste na lahat ng mga senador ay mayroong insertions batay sa listahan na nakuha nito mula sa opisina ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Anya, ang naturang dokumento ay ibinigay mismo ni Cabral sa kanya ng may pahintulot ni Secretary Vince Dizon. Kasama umano sa listahan na ang iba't ibang matataas na opisyal mula Kongreso, mga miyembro ng gabinete at iba pang undersecretary ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Una na pong sinabi ni Congressman Leviste na hawak nga po niya ang kompletong listahan na mga insertions na ibinigay sa kanya ni Undersecretary Cabral. Ngunit hindi pa niya ito maisapubliko dahil hinihintay pa niya ang go signal ni DPWH Secretary Vince Dizon. Balitang Prompty! Bumuwelta naman si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa pahayag ni Batangas Representative Leandro Leviste na siya umano ay may kinalaman sa mga insertions sa 2025 national budget. Pinabaalaanan ni Ridon ang akusasyon at iginit na wala siyang naging papel sa pagbuo ng 2025 General Appropriations Act. Paliwanag po ni Ridon na bumalik lang siya sa Kongreso noong June 30, 2025 matapos na manalo bilang kinatawan ng Bicol Saro Party List sa ilalim ng 20th Congress.
Ayon po kay Ridon, ang budget para sa kasalukuyang taon ay ginagawa sa nakaraang taon, kaya't ang 2025 budget ay binuo noong pang 2024 sa panahon ng 19th Congress o bago pa siya muling maging mambabatas. Tanong ni Ridon, paano siyang makakagawa ng insertion sa 2025 budget particular sa DPWH kung hindi pa naman siya miyembro ng Kongreso noong binuo ito? Hamon pa ni Ridon kay Leviste, sa halip na magturo, ilabas na lamang ng buo ang listahan ng mga proyekto ng DPWH para sa 2025, kabilang na po ang mga proponent na anyay maaaring kongresista, senador, opisyal sa ehekutibo at maging pribadong individual. Balitang Prompty. Alas 3:32 na po ng umaga. Nagbalik naman ang nasa 15 milyong piso sa pamahalaan ng contractor na si Sally Santos bilang bahagi ng partial restitution. Ayon sa Department of Justice, alinsunod dito sa kasunduang nakapaloob sa Memorandum of Agreement ni Santos. Si Santos ang may-ari at manager ng Sims Construction Trading na nasa sangkot sa Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Una nang inamin ni Santos na nakapaghatid siya ng humigit kumulang 245 milyong piso sa isang tanggapan ng Department of Public Works and Highways sa loob lamang ng isang araw at posibleng umabot umano sa 1 bilyong piso ang naipadala niya mula 2022 hanggang sa kasalukuyang taon. Balitang Prompty. Alas 3:33 na po ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, bukas naman si Senate President Vicente Tito Sotto III sa posibilidad na sa unang ilang araw ng January 2026 ay reenacted budget ang batayan ng operasyon sa gobyerno. Ito po'y dahil napakasikip na ng panahon para i-review pa ng Malacanang ang inaprubahan nilang 2026 budget. Sabi ni Soto, nagkasundo sila na babalik sa December 29 para i-ratify ang enrolled bill ng budget at kailangan ng Malacanang ng ilang araw para pag-aralan ang kabuuan ng pondo. Kung aabutin ito ng unang linggo ng Enero, ay ito lamang ang saklaw ng reenacted budget. Sabi ni Soto, walang problema sa quorum kahit nakabakasyon po ang ilan na sa mga kasamahan nila dahil suspended lamang ang kanilang sesyon bilang bahagi ng parliamentary strategy. Ngunit tiniyak nito na mas higit sa 13 senador ang dadalo sa sesyon sa December 29. Balitang Prompty. Kinasuhan naman ng plunder sa Office of the Ombudsman sina dating Finance Secretary at ngayon Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma at iba pa. May kaugnayan ng reklamo sa paglilipat ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth noong 2024. Bukod sa plunder, inireklamo rin ng technical malversation, graft, grave misconduct at paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees sina Recto at Ledesma. Ginawang batayan ng complainants ang pagdedeklara ng Korte Suprema na labag sa batas ang paglilipat ng pondo mula sa PhilHealth patungo sa National Treasury. Naniniwala sila na matibay ang ebidensya laban kina Ledesma at Recto kahit pa sa mismong desisyon ng SCI sinabi na walang pananagutan si Recto sa malversation o plunder. Samantala, hinihiling din nila sa Ombudsman na patawan ng preventive suspension sina Recto at Ledesma kaugnay ng naturang usapin. Balitang Prompty. (3:35 ng umaga), posible namang ikonsidera ni Interior Secretary John Vic Remulla ang pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections. Sa isang panayam, sinabi ni Recto o sinabi po ni Remulla na maaari siyang sumabak sa presidential race. Ngunit kung ito po ay magiging one-on-one contest lamang o dalawa lang ang pagpipilian. Gate ni Remulla, nais niyang maging malinaw ang pagpipilian ng taong bayan sa pagitan ng dalawang magkaibang bersyon ng pamamahala, pananaw at katotohanan.
Pahayag pa ni Remulla, sakali naman na hindi siya tumakbo, ay maaari din na ikonsidera ni Public Works Secretary Vince Dizon at dating Senate President Chis Escudero ang pagkandidato. Si Remulla ay nagsilbi bilang gobernador ng Cavite sa loob ng 3 termino, bago italaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang kalihim ng DILG. Balitang Bromby! Pasok naman sa top 5 ng mga senador na may pinakamataas na net favorable rating. Sa ika-4 na quarter ng taon, sina Senators Bam Aquino, Francis Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, Bongo at Rodante Marcoleta. Ayon po ito sa pahayag 2025 End of Year Survey o PEOY 2025 ng Publicos Asia. Batay sa resulta ng survey, nanguna si Senator Bam Aquino na may 54% net favorable rating. Sumunod si Senator Kiko Pangilinan na may 47% at si Senator Risa Hontiveros na may 46%. Pumasok din sa top 5 sina Minority Senators Bongo na may 42% at Rodante Marcoleta na may 38%. Nilahukan ang survey ng 1,500 registered voters at isinigawa po mula December 7 hanggang December 10, 2025. Ang Publicos Asia ang natatanging survey firm na naging tama po ang naging prediksyon na magtapos sa una at ikalawang pwesto sina Senators Bongo at Bam Aquino sa 2025 senatorial elections. Balitang Bromby! Inaasahan naman ng Department of Interior and Local Government o DILG na may lalabas ng arrest warrant laban sa negosyante at gambling tycoon na si Charlie Atong Anga bago sumapit ang Kapaskuhan. Ayon po kay DILG Secretary John Vic Remulla, hinihintay na lamang ng Philippine National Police ang arrest order mula sa 4 na regional trial courts na pinagsampahan ng kasong may kaugnayan sa missing sa Bungeros. Kabilang po sa mga kasong ito na isinampa laban kay Ang at sa 30 iba pang pulis ay 10 bilang ng kidnapping with homicide, 16 na bilang po ng kidnapping at serious illegal detention. Ayon po sa Department of Justice, inihain ng mga kaso noong December 19 sa mga regional trial court ng Lipas City, yan po sa lalawigan ng Batangas. Gayon din sa RTC ng Santa Cruz at ng San Pablo City sa lalawigan ng Laguna. Magugunit ang sinabi noon ni Remulla na itinuturing ng mapanganib at armado si Ang dahil sa dami ng kanyang security, ngunit tiniyak po ng kalihim na magiging maayos ang pag-aresto at hindi ito mauuwi sa extrajudicial killing. Balitang Bromby! Pinagtibay naman ng Korte Suprema ang hatol na murder laban sa 3 pulis kaugnay ng pagkamatay ng 17 anyos noon na si Kian De Los Santos sa kasagsagan ng drug war ng Duterte administration noong 2017 sa Caloocan City. Sa 40 pahinang desisyon, sinabi po ng 2nd Division ng SC na napatunayang guilty beyond reasonable doubt ang dating pulis na sina Arnel Juarez, Jeremiah Pereda at Jerwin Cruz na nakatulan ng reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong. Paliwanag po ng korte, inamin mismo ni Juarez na siya ang bumaril kay De Los Santos habang ipinakita ng ebidensya ng mga prosekusyon na hindi kumikilos sa pagsasagawa ng kanilang tungkulin ang mga pulis nang mangyari po ang krimen. Pinagtibay din ng SC ang naging pasya ng Regional Trial Court at ng Court of Appeals na may kasamang qualifying circumstances ng treachery ang nangyaring pagpatay sa binatilyo. Pinagtibay rin ng korte na may sabuatan ng mga akusado kaya pantay-pantay sila sa pananagutan sa krimen. Pinagbabayad din sila ng 75,000 pesos bilang civil indemnity, 75 pesos din bilang moral damages at 75,000 pesos din bilang exemplary damages. Habang pinagbabayad din sila ng 50,000 pesos
bilang temporary damages na may 6% interest kada taon mula sa petsa ng pagiging pinal ng desisyon hanggang sa ganap itong mabayaran. Ang naturang desisyon ay sinulat naman ni Associate Justice Joseph Lopez at ginawa noong Agosto at isinapubliko naman December 22. Balitang Promdi. Ginawaran naman ang pagkilala ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang nasawi at mga sugatang pulis matapos ang pakikipagbakbakan sa armadong grupo sa San Isidro, Candelaria, Quezon. Nagbigay ng kanyang huling paggalang ang PNP Chief kay Patrolman Ron J. Chavez ng 2nd Quezon Provincial Mobile Force Company at tiniyak na makakamit nito ang hustisya matapos ang kanyang pagpanaw. Binisita rin ni Nartates sa United Candelaria Doctors Hospital sina Police Master Sergeant Sonny Karingal at Patrolman Kim Kenneth Averia na nagtamo po ng sugat sa kanilang pakikipagbakbakan. Personal na iniabot ni Nartates kina Karingal at Averia ang medalya ng sugatang magiting at medalya ng kadakilaan bilang pagkilala sa kanilang katapangan at sakripisyo. Tiniyak din niya ang agarang tulong pinansyal para sa kanilang pagpapagamot at pagpapagaling. Nabatid na noong December 19, nagsagawa po ng mobile patrol ang PNP Candelaria nang makasalubong nila ang ilang armadong individual sa taniman ng saging sa sitio Pulyok. Batay sa report, unang nagpaputok ng baril ang mga suspect at gumanti lamang ang mga pulis para depensahan ang sarili. Bunsod dito'y nasawi sa insidente si Chavez habang dalawa naman sa kanyang kasamahan ang nasugatan. Balitang Promdi. Binalaan naman ng National Capital Region Police Office on NCRPO ang publiko sa pagpapaputok sa hindi designated areas ngayong Kapaskuhan. Sabi po sa DZRH ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, may mangilan-ngilan nang nagpapaputok. Hindi pa man Pasko o bagong taon pero dapat lang itong gawin sa mga itinakdang lugar. Bukod dito ay sinabi po ni Asilo na may mga pinapayagan lamang na paputok na pwedeng gamitin. Patuloy din anya ang koordinasyon ng hanay sa mga barangay dahil sila po ang nakakakita kung sino-sino sa kanilang nasasakupan ang nagpapaputok sa hindi tamang lugar. Ayon kay Asilo, bukod sa mga ordinansa ng mga lokal na pamahalaan, may umiiral ding Executive Order No. 28 na naglilimita sa paggamit ng firecrackers. Istrikto rin nilang ipinatutupad ang Republic Act No. 7183 o ang Firecracker Law na nagre-regulate sa manufacture, sale, distribution at paggamit ng paputok at iba pang pyrotechnic devices. Balitang Promdi. Alas 3:44 na po ng umaga. Diyan na nagtatapos ang ating balitaan. Dito po sa Balitang Promdi. Tayo ho ay dadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa. Muli oras, 3:45 ng umaga. Pasko sa aming nayon ay kay saya. Ang bawat tahanan ay mayroong handaan. Balitang Promdi. Timang batay nagdiriwang nagagalak pagsapit ng Paskong araw. Good morning! Pasko sa Kumusta na po Luzon, Visayas at Mindanao? binata Magandang umaga po sa inyong lahat. at ang Sa buong Pilipinas, mga kababayan natin abroad. liwanag sa pamas. Ilang araw na lang bago ang Christmas. December 23 na po ngayon. 2 araw na lang ang nalalabi bago ang pagdiriwang ng Pasko. Habang Ang atin pong mga kababayan sa ibayong dagat, nilang ihahanda, nakausap na ba ang kanilang mga pamilya? may litsunan at mayroong sayo May mga ibinili na ba sa inyo? ng aming Di ba ganon kapag ka mga mga ang siyang dala
overseas Filipino workers, yung ating mga bagong bayani abroad. Kapag ka nasa abroad, akala ho ng mga kaibigan dito sa Pilipinas, mga nakakakilala, kapitbahay, kung minsan pati ng pamilya, kakala nyo ho, ang yaman-yaman nila. Paalala lang po ha, yung ating pong mga kababayan kumakayod po doon, hindi nagpapasarap. Ang mga binata Pero anyway, nasa sa mga kababayan naman nating Pinoy dyan sa abroad, kung papaano nila ititreat yan. Total, Pasko naman. Kumusta na rin po yung ating mga kababayan dito sa Pilipinas? Yung ating mga kababayang pauwi ng probinsya, ano ba, nakapag-book po ba? pamasko. Nakapag-book po ba ng mga Ang bawat isa'y bus sa pauwi ng probinsya o magcha-chance passenger na lamang? Ngayon pong araw na ito ha, ng Tuesday, December 23, orkestra. marami na ang magsisiuwian. Expect Pasko na magiging marami ho ang mga tao sa terminal ng bus. kanyan. Ganon din po sa Ninoy Aquino International Airport. At sa mga pantalan, ngayon po ang peak na inaasahan po ng ating mga otoridad dahil ngayon po ang araw o huling araw na may pasok bago ang Pasko. Di ba ho? Yung iba sa kanila, umaga pa lang magsisipag-uwian na. Habang yung iba naman, tatapusin talaga yung duty. Ngayong araw na ito, sayang lalo na po yung mga arawan ng sweldo. Sayang ang isang araw pa ha. Bago po ang kanilang pag-uwi sa probinsya mamaya. Anyway, kahit medyo madelay halimbawa sila, bukas naman ho, do sa ating mga kababayan, pwede pa, may time pa bago ang Pasko. Just be sure na bago ang 12 midnight ng December 25, kayo ho ay nasa inyo ng mga kapamilya sa mga probinsya. At yung iba naman, mga nasa probinsya, pupunta po dito sa Pilipinas. Awitan nagawa. Ingat-ingat lang ho ha. Ingat lang po sa lahat ng ating kababayan. Muli po ha, kahit magpaulit-ulit tayo at maging sirang plaka dito. Unang-una sa mga bumabiyahe ho, dito po na wala naman sasakyan at mamamasahe lang. Yun, mamamasahe. Tangmunti. Magbabayad, magko-commute, ika nga. Pasko. Ingatan ang inyong mga gamit. Kung may batang kasama, siguruhin po na may tag din sila para in case na mawala, alam nyo po kung papaano hahanapin. Dapat po may contact details po kayo doon sa kanilang mga tag. Ganon din ho, ay doon naman sa mga may sasakyan, sabi nga ay blow budget. Kailangan ay siguruhin ang lahat po ng parte ng sasakyan ay maayos, gumagana, walang sira. Sa pagsinta na May emergency kayo na pangpalit ng gulong kung sakali. nagsabi. At ganoon din po sa mga bumabiyahe na merong mga Iawit. maintenance. Siguraduhin po, dala nyo po yung inyong maintenance, lalo na magpapasko, maraming makakain. Handa. Kaliwat ka na ng mga lechon at mga pampa-high blood. Ganon din po yung mga diabetic, yung mga sugar ninyo, titingnan ha. At dapat po ay may gamot kayong dala-dala anytime. Para po kung sakaling kailanganin ay ready kayo. Pasko sana yun. Ganon din, iwas ho ha, lalo na yung ating mga kababayan na magko-commute. Sa mga terminal pa lang, siguruhin po yung inyong mga gamit maayos, secured, at may nagbabantay lagi habang nagiintay kayo na makasakay o kahit pa ko kayo ay nakasakay na. Kasi ho, dito sa panahon na ito, marami ho ang mandurugas. Nagsasamantala. Pasko sa Bakit nga ba ganun ano? yun ay kay Itong dapat na panahon na ito ay pagmamahalan, pagbibigayan, masaya ang lahat, nagre-respetuhan. Pero ito rin po yung pagkakataon na sinasamantala po ng mga masasamang loob para sila naman po ay makapagnakaw. sigla. Kaya ingat ho tayo ha. O lalo ho dyan sa may bandang Buendia. Sabi kong Pasensya na ho, pero yung mga pulis natin siguro may kumalat na video noon eh. May kumalat lately lang ng video dyan sa may bahagi po ng Buendia, dito sa malapit sa may LRT, kung saan ay maraming bus terminal ho dyan na pauwi ho ng mga probinsya. ihahanda.
Dyan ho meron hong mga gumagala-gala na mga bukas zipper gang. Kung saan ay habang busy ang iba, yung iba mga naka-backpack, yun ay tatlo-tatlo silang magsasanib puwersa para mabuksan ho ang inyong bag. Magpapasapasahan sa... Ang bilis eh. Ang bilis nakita ko doon sa video. Ayan, yan ba yung yung video na yun nakikita nyo sa TV? Ang bilis Akala mo mga ordinaryong nakikilakad-lakad lang sa sa gilid ng kalsada, ordinary passengers. Pero yung pala binabantayan na ang mga taong nagdaraan at kung sino ang pwede nilang mahablutan ng kung ano man yung nasa bag. Kaya pinaka-importante po sa lahat yung inyong mga bag. Kailangan naka-zipper ho yan na maayos. Doon sa mga bulsa, wag na ho kayong maglagay ng mga importanteng gamit, lalo na yung mga wallet, cellphone. Alam ko po na minsan sa atin, kapag ako biyahero din ho ako, nagko-commute ho ako. Ako minsan kasi kailangan natin na itabi po yung ating mga wallet doon sa area kung saan ay madali siyang madudukot natin. Kaya lang, tukoy din ho Tukoy din ho ng mga magnanakaw. Yung mga area na yan na madali nilang madudukutan din. Kaya ingat ho kayo. Ito ba yung meron tatlo? Yung isa umiinom pa ng mineral water. Yan ingat ho kayo sa mga ganyan. Ngayon po ang pinakakritikal. At wag po kayong basta-basta makikipag-usap makikipagtransaksyon sa kung kani-kanino. Ngayon, dahil po kayo ay baka mabudol bigla, ito rin ho yung usong-uso yung mga nagbubudol. Magpapahabilin ng gamit. Yung pala, nakuhaan ka na. Alam mo, merong malaking, halimbawa sa bag, merong importanteng gamit na kaya ka kinakausap ay dahil pagbabantayin ka dahil importante yung gamit niya. Ayan, yan ngayon. Yan yung video na yan. Lately lang ho yan kumalat sa social media Ako pa naman ay malapit dyan, pero delikado. Kita mo, ang bilis ng mga kamay. Parol sa bintana. Hindi ko nga alam kung alam ng mga nahablutan nila na nawalan sila. O akala lang nila may gumulo sa kanila o nagtangka sa kanila, pero may nahablot na yata O basta, just the same, ingat po tayong lahat. At doon sa mga magmamaneho ng mga sasakyan siguruhin po na may sapat na pahinga, hindi nakainom. Hindi po pwede yung hindi po pwede yung konting inom lang. Okay na po. Meron yun, binilin po ng ng DOTR. Meron po tayong tinatawag na parang 3 segundo lang na akala mo gising ka, gising yung diwa mo, pero nakamulat ka, pero ikaw pala ay nakatulog na. Yung diwa mo ay nakatulog na ng 3 segundo. Na delikado ho Delikado po para sa mga nagmamaneho. Prone po yan sa aksidente. Yung mga nakainom sinasabi, nag-isang bote lang naman ho ako, hindi ako lasing. Nagpakasaya-saya lang ako ng konti, pampagana ba, bago tayo bumiyahe. Pero po yung mga yan, sabi nga, hindi man lasing. Alam niya yung ginagawa niya, pero yan po, pwedeng atakihin ng antok habang nasa biyahe. Kasi may inom At mayroong sayawan. Ilan lang bilin ho yan Alam ko pong alam nyo na yan pero pinapaalala ko pa rin po. Parol ang siyang dala. Sa ating mga pagbati naman, Kanyan tuwina. Mr. Filemon Mamuwad. Ikaw pala si FM 2009 Salamat po sa inyo mga taga-media. Sa inyo po kami kumukuha ng news and information, lalo na sa napakaagang balitang Prom D hosted by Miss Kisses, Lovely Kisses, watching from Toronto, sabi ni Mr. Filemon Mamuwad. Maraming salamat po. Kung kayo po kayo ang kumukuha sa amin ng balita, kami naman po ang kumukuha ng lakas dahil alam po namin kayo'y nakikinig. Mortel Ireneo, magandang umaga mula sa Taal, Batangas. Ganon din ang pagbati natin, Reynaldo Apostol. Kung sa aming nayon ay kay saya, ang bawat ang tawag sa inyo ay yan ba talaga tawag? Igit gang? Iba yung igit. O baka ipit. Ipit gang? Iba pa yun. May mga babae din po kasabwat ang mga yan. Ingat po always.
O kahit yung mga nagbabiyahe, ano? O lalo na ngayon ha, yung mga nasa terminal. Alam po natin na yung mga cellphone ninyo, nasanay na ho tayo na kahit nasaan tayong lugar, kayang mag-cellphone, mag-Facebook, mag-TikTok, lalo na kapag tayo naiinip at nagiintay ng mga pagbiyahe natin. O yan, meron ding mga ano yan ha, merong mga modus dyan. Lalo na po sa mga babae. Anong ginagawa? O halimbawa, nagse-cellphone ka, naka-ponytail ka. At mayroong O habang ikaw ay nasa bus man, nasa terminal man, ang gagawin ho ng mga yan, Tang munti merong isang nasa likod. Sa una, kakalabit-kalabiting ka lang. ganyan Tapos ay titingin sa'yo. Ay titingnan mo, syempre, tendency, titingin ka. Habang may hawak ka na cellphone, sa pangalawang attempt, tatanggalin yung tali ng buhok mo. O kaya ipit. O syempre, magagalit ka. That's the time na kapag ka ikaw tumingin sa likod, ko saan ang cellphone na hawak mo sa harapan, hahablutin na nila. O yan po yung ilan sa mga modus ha. Kaya ingat po tayo sa mga ganyan. Kokoy Yabut, good morning sa'yo. Ako, may kaibigan ako, ganyan na yung nangyari, kabibili lang. Kabibili lang ng cellphone worth 60,000 pesos sa isang iglap doon sa mga hindi ko alam tawag doon sa mga gang na yan eh. Tinanggal yung ponytail. O ayun, pagtingin niya sa likod, hagip ang cellphone niya sa unahan. sa saliw ng aming orkestra. Good morning. Uy, Ma'am Evan lang, good morning. Sa Paris din, mayroong sa Paris daw. Marami din daw dyan, ma'am, sa may bandang Europe. May mga ilang lugar dyan, marami din daw po ang mandurukot. Pero sa pagkakaalam ko po, hindi mga taga dyan, kundi mga ibang nasyon. Doon po sila nandurukot. Nakapanood ko ng mga travel vlog, natututunan ko yung mga ganyan. Ma'am Evan lang, kumusta? And advance happy Christmas. Merry Christmas po sa inyo. Binabati rin po natin isang magandang umaga si Lani Rehuso. Oy, tama na, Miss Lani ha. Lani Rehuso, magandang umaga. God bless. Mula sa Kidapawan City, Abet Ambulo, Consolacion Aguilar, good morning kisses. Araw-araw ako nakikinig sa programa mo. Ay mga postura Ilang dekada na. Grabe naman yung ilang dekada sa programa. Sa DZRH siguro. Okay. Program ng DZRH. Akala ko sa programa ko, tapos ilang dekada na. Good morning, Señorico Elgarico. Ganon din kay, Sergio Trinidad, Ricky Natividad, watching, si Ricky and si Jeanette, mula sa Hawaii. Good morning. Vicente Canlas, good morning din po at binabati rin po natin, Señorico Elgarico, Don Joe Lipata. saliw At pagbati pa rin, Nieves Alva Esplana, Miss Becky, good morning. Buti dyan, walang pasok dito kahit Pasko, may pasok kahit bagong taon. Ang raming basta work ka. Kasi iba naman yung holiday sa Japan eh, di ba, Miss Becky? Yun nga lang, kasi hindi tayo makakasabay doon sa ating mga kababayan at sa ating mga kaanak na nagse-celebrate dito sa Pilipinas. Iba kasi ang holiday dyan. Mario Padilla Salyador, good morning mula sa LA City, Lower Antipolo City. Good morning, Reynaldo Rodriguez. Ganon din kay Nieves Alva. Doon sa mga hindi ko po mababati, wag po kayo mag-alala. Bukas, dito pa ako, magkakasama pa po tayo. Siguro ay may awitan habang ginagawa ilalaan ko po yung mas maraming oras bukas para sa ating mga batian. ang bawat isa. Malu Bacani, good morning. Happy birthday kay Malu Bacani. Sunan And ganun din Reynaldo Rodriguez, good morning. Eduardo Umampo, ganun din ang pagbati natin. Floriano Peccato. parol ang siyang Pabati din kay Edwin Balinton ng San Simon, Pampanga. Good morning, salamat. Pasko. At sa mga hindi ko po nabatin ako, maraming salamat po. Habol ko lang si Ivy Gutierrez at si Maria Morena Kitchon sobre Peña. Pero oras na po para tayo ay magpaalam na. Maraming salamat po. And happy birthday kay Andrian Kitchon sobre Peña. Yan ha, love ni nanay and tatay at ni Bunso. Yan, mula sa Novaliches.
Maraming salamat po sa inyong lahat na tumutok sa ating balitaan dito po sa Balitang Promdi. Hanggang bukas po muli, ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson, at susunod na si Yuval Reyes sa Magandang Umaga, Pilipinas. Muli oras po natin, eksakto en punto, alas 4 na ng umaga. Good morning and happy Tuesday. Ating isabit sa puno, buhusan ang Number 1.